So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Ano naman niya pala to? At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day na ang ating tatalakayin ay ang the biggest and legendary comedian sa buong Pilipinas. One of the legendary influencers sa mundo ng Facebook. Yun nga lang, meron din siyang nagawang mga mali at nilamon siya ng kayabangan. And this is the rise and fall of Wamos Cruz. At kasama na po natin siya sa ating Wall of Fame. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Wamos Cruz ay isang social media influencer, content creator at artista. Nagsimulang gumawa ng content si Wamos pagtapos itong makagraduate ng college at ang mga content na ginagawa nito ay very comedic style at puro pagsasayaw. Siya ay merong 7.9 million followers sa Facebook, 861,000 subs sa YouTube at 14.8M followers sa TikTok. Mga kahombre ko, hindi po makatarungan ang numbers niya sa YouTube. Kasi sa totoo lang, this guy deserves a lot more. Yun nga lang, mukhang hindi niya po finukusan ang kanyang YT. Pero, sa fame ni Wamos, no. Dapat yan, minimum 10M subs. Minimum, mga kahombre ko. Anyway, si Wamos ay currently engaged sa kanyang partner na si Antoinette. At as of now, ay meron silang isang anak. Binabansagan rin ni Wamos ang sarili niya bilang isang Facebook king, kung saan pinapahiwatig nito na siya ang top sa Facebook, mga kahombre ko. Which is, yes, dati. Hindi na nga lang ngayon. Pero dati, yes. Kuwang-kuha niya po ang simpatsya ng mga netizens natin sa Facebook. Grabe to mga kahombre ko, back in the day, napakalakas po nitong tao na ito. Nagkaroon rin ito ng sarili niyang podcast kung saan ay pinangalanan niya itong talk show ni Don Wamos. Isa sa mga parteng nagpasikat kay Wamos ay ang pag-audition nito sa Idol Philippines, kung saan ang video na to ay umabot na ng tumataginting na 25 million views. Turete, turete, turete ako. Isa rin dito ang pagtanghal niya sa Wawawin at pinakita nito ang kanyang malulupit na dance moves. Dito mga kahombre ko, hindi pa po sikat si Wamos, no, mga kahombre ko. Pero makikita natin dito, no, nakakatawa yung itsura niya. Kaso lang, sobra siyang talented. Legitimate po siyang talented, mga kahombre ko. Kasi kung ikaw ay malungkot, ito po ang happy pill mo. Diba? Kasi hindi lang siya magaling magpatawa, ang lupit din niya sumayaw, magaling din siyang kumanta, ang galing niyang magpabago ng mood sa mga tao. And in fact, yan po yung nakapagpaangat sa kanya, nakapagbigay ng mas maayos na buhay. Yung pagbibigay niya ng ngiti at saya sa mga tao. Dahil sa social media, umusbong ang kayamanan ni Wamos at nakapagpatayo ito ng sarili niyang negosyo at nakabili ng mga sari-saring luxury goods. Nagkaroon din ito ng bahay at iba't ibang mga kotse tulad ng Raptor, BMW, nagkaroon din siya. Kung ano-ano pa, no, sari-saring mga luxury cars. Pero, nagkaroon din daw siya ng Dodge Challenger na sa tingin ko ay fake. I really think it's fake. Kasi one time niya lang yon, sinabi at ivinlog, pagkatapos nun, hindi na natin siya nakita. Exactly like Kiel! Ay, nako, ba't nyo kasi kailangan magsinungaling? O it's okay, kung ano man ang kaya mo sa buhay mo, okay lang yon, man. Hindi mo na kailangan na dagdagan o bawasan kung ano ba talagang buhay mo. Mas ayos actually kung babawasan mo. Pero yung dadagdagan mo ng kung ano-ano pa na extra na kaya mo kuno, pero hindi mo naman pala talaga kaya, mamahalin na 10 million, naging 30 million, sana wag na lang. Kasi okay lang naman ng mabuhay ng simple. Di ba? Tama naman. Pumutok ang kauna-unahang issue kay Wamos kung saan ay nagreklamo ang ina ng kanyang nobya
na si Antoinette. Naalala natin yan, mga kahombre ko, di ba? Sa Raffy Tulfo, kasi bata pa po si Antoinette nung kinalantari siya ni Wamos, no? Ibig sabihin nun, itinanan, let's say, di ba? Bawal yon. Hello po. Okay, 17 years old po yung anak nyo, tinanan po, kinuha po nitong Yes po, Sir vlogger. Rafi. Sa panahon ngayon, hindi na siya posible. Dati, pwede. Pero ngayon, bawal yon kasi lalo na at 17 anyos pa lang yung bata. Nakipag-usap naman si Antoinette sa kanyang ina via call at sinaad na kaya ito nagawang sumama kay Wamos at ayaw na nitong umuwi sa kanyang ina ay dahil minomolest siya daw ito ng kanyang stepfather. And isa pa po kung bakit ayaw kong umuwi. Dahil ayaw ko talaga sabihin sa media to. Ayaw ko po ipaglabas sa media na minomolest na po ako ng asawa niya. Oh my goodness. Napakatindi pong issue nito nung kapanahunan na yon, no? At dito, nakita rin natin kung gaano katibay ang totoong pagmamahala ni Wamos at ni Antoinette kasi hanggang ngayon po, sila pa rin at may anak na sila and they have a very, very beautiful family, mga kahombre ko. Tama lang, no, in this case, na pinaglaban ni Antoinette ang kanyang pagmamahal kay Wamos. Diba? Tama! At ganun din naman si Wamos. Sa totoo lang, humarap naman sila, nakipag-usap naman sila, so hindi naman sila nagtago or whatsoever. Nagawang basagi ni Wamos ang katahimikan at nagsalita na ito. Sir Kim, meron daw po kayong nais sabihin bilang Opo, bali- depensa sa mga aligasyon against you? Opo, bali, Sir Rafi, kaya pa-interview na din po ako kasi po nagigipit na din po kasi ako eh. Sige. Bali, nasisira po kasi yung pangalan ko na kahit na malinis naman po yung pangalan ko sa social media, Sige po. sinisira po nila. Sinagot naman ni Wamos ang lahat ng mga paratang sa kanya. At sa dulo, ay nagkaayos naman sila. And if I'm not mistaken, mga kahombre ko, sobrang ganda na po at ayos ang takbo ng pagsasama ng nanay ni Antoinette at ni Wamos. Kasi nakikita ko sa iba't ibang mga vlogs nila, ilang beses ng sasakyan ang niregalo ng mag-asawa sa kanyang ina. Tama? Sa ikatlong parte ng pagsumbong, may dalawang TikTokers na lumapit din at nireklamo si Wamos dahil sa mga nagawa nito. So, nakahiga na po ako. Tapos, tumabi po siya sa tabi ko. Sabi niya po, tapos po, pumatok po siya sa akin. Nagulat po ako. Tapos po, tinataboy ko siya. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi niya po, isa muna tayo. Sabi niya, bago daw po ako magpaingat. Umisan muna daw po kami, sabi niya. Tapos, hinahalikan niya po ako. Tapos, tinataboy ko siya. Sabi ko po, susumbo ko siya sa mama ko. Ganon. May nangyari, meron siya nagawa sa inyo, nalabag sa iyong kalooban. Opo, sir. Yung niyayakap po niya ako, tsaka po hinalikan po niya ako habang natutulog. Nagising na lang po ako kasi hinahalikan po niya ako. Ayun po yung sinasabi niya. Ako daw po yung unang yumakap. Tinanggihan naman ni Wamos ito at sinabing haka-haka lang ito at nagagawa ito sa kanya upang sirain ang pangalan niya. Sa dulo ay nagkahamunan na lamang ito sa lie detector test. At sa huling sandali ay umatras na rin si Wamos dito, mga kahombre ko. Sir, ayun nga dito kay Wamos, ayaw daw po ng kanyang abogado na magpa-lie detector po siya. Ayaw ng kanyang abogado ng palay detector. Opo. Okay. Sa dulo ay sinaad ni Raffy Tulfo na sasampahan nila ng kaso si Wamos kung sakaling makapasa ang dalawang TikTokers sa lie detector test. After ng part 4, wala na naging kasunod ito at never nang nalaman ang resulta ng nasabing lie detector test. So, alam din naman natin mga kahombre ko, no, na sa RTIA, ganyan talaga. Minsan, may mga kaso sila na hindi natatapos or else bigla na lang naglalaho. Sino bang makakasagot sa atin dyan? Kundi si Wamos lang din. At yung mga TikTokerist na nagreklamo kay Wamos. So, wala na. Kanselado na po. Wala nang may alam kung ano nangyari. Pero para sa akin, mga kahombre ko, tama na hindi pumunta si Wamos kasi gagatasan lang siya at gagatasan ng paulit-ulit. And at the same time, ang lie detector test po, mga kahombre ko, hindi mo magagamit sa korte. So, no. So, in short, ginagawa nyo lang ito for the sake of entertainment. So, ewan ko kung worth it ba yun, no? Mamaya niyan, nagsasabi ka ng totoo, tapos sinabi ng lie detector test, nagsisinungaling ka. Naku, napasakit nun. Nagsimula din ang isang issue sa pamamagitan ng isang birthday ng anak nila Wamos. Ang team sa nasabing invitation ay isang children's party, mga kahombre ko. Ngunit, nag-iba ang ihip ng hangin noon nagsimulang magkaroon ng performance si Antoinette at sumayaw ng hindi tugma sa nasabing tema. Naalala niyo siguro to, no? Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang komento ang mga tao. At isa na rito, si MG, na hindi rin pumabor sa nagawang performance ni Antoinette. Parang Antoinette's birthday yung kinalabasan ng party. Parang gigil na gigil ka mag-celebrate.
Dapat ikaw na lang celebrate, Antoinette. Dapat ikaw na lang. Ano ka ba? Kung talagang sasayawan mo ng ganun yung anak mo, di ba? Wag na. Ikaw na lang sa sarili mo. Pa-birthday mo yon sa sarili mo. At nagawa pang gumawa ng isang comedic diss track dito. Yung puwet nito net sumobrang round, sumobrang round, sumobrang round. Yung puwet nito net sumobrang round, lumindol yung stage. Sumagot din naman si Wamos dito. Hindi ka lang naimbitihan? Gagawa ka na ng kung ano-ano? Gagawa ka pa ng kanta? Parang biglang nawala yung respeto ko sa'yo eh. Parang ang sarap tawagin, MG na lang, wala ng kuya. Dahil sa ginawa mo dun sa sa asawa ko. Eh kung sa asawa mo kaya gawin, di ba masakit? It was fun kasi ayaw ko. Paano mo ba seryosoin si Wamos? It's hard, man. Paano mo i-hate si Wamos? It's hard too. He's just a freaking crazy comedian, mga kaombre ko. Sobrang nakakatawa si Wamos and he just brings me happiness. Sa totoo lang. No? Kaya kapag sumasagot itong tao na ito, I just have fun. Kasi natutuwa talaga ako, mga kaombre ko. Alam niyo, ang babaw ng pinagsasabi niya. Basta sobrang laugh trip, alam niyo. Hindi ko siya kayang, alam niyo, gawan ng heavy na video, no. It's not gonna work. Pero Wamos is a good man anyway, mga kaombre ko. Kung gusto niyo lang malaman kung ano sa tingin ko si Wamos, Wamos is a very good guy. Alam niyo, nakakatawa talaga tong tao na to. Sa dumaang issue sa Tambay Cup, na inspired or copy, eto na naman siya. Pumanig si Wamos na protektahan sila Pio. At sila Saad na inspired ito. Itsaklaro ko lang sa mga hindi nakakaalam about sa sombrero. Magkaiba po ang copyright sa inspired. Okay? Inspired. Tandaan niyan, magkaiba ang copyright sa inspired. No? So ito, inspired to. Diba? Inspired to, hindi siya copy. Kasi kung copy talaga to, pati yung pangalan na ginagaya, pangalan din kasama. Pangalan din, copy. Pero yung inspired, kaya nga tinawag na inspired, di ba? Kaya nga tinawag na inspired kasi may pinaggayahan, di ba? Siyempre, mga kaobro ko, hindi talaga yan aayon sa akin si Wamos. Lagi kaming magka-against sa mundong to, mga kaobro ko, ha? Marami kasing sumusuporta sa Tambay Cup. Hindi katulad nung iba, binabash pa yung Tambay Cup. Kung ano-ano pa pinagsasabi ng isa dyan, na Tambay Cup. Kesyo, sila lang daw, pinagloloko daw yung sarili. Wala ka kasing alam sa ano. Ayoko kitang i-mention, pero alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko. Yung isa dyan, masyadong madadak-dak-dak-dak, di ba? At wala ata kasing business, kaya kasi dakdak kasi ng dakdak eh. Masyado kasing ayaw na lang suportahan eh. Nagawang sumagot din naman ni MJ kay Wamos ukol sa mga binabato ni Wamos sa kanya. So, ayan, sumagot tayo and alam niyo naman yung nangyari. Paano mo naman nalaman na wala akong alam sa sombrero? Wala lang. Nilabas mo lang sa bunganga mong amoy lamok, di ba? Nilabas mo lang, sa bunganga mong amoy dugo. Kasi imagine niyo, mga kaombre ko, wala na siyang ibang ginawa Kundi mang siksik sa mga influence. Uso pa ba yun? Yes, di ba? Tama, di ba? Ang sakit, di ba? Sobrang nakaka-effed up tong video na to. Panoorin nyo na lang, no? Again, hindi ko kayang mainis or magalit kay Wamos because Wamos is just a good guy, man. Alam niyo yan, mga kahombre ko. This is pure comedy. Pero nakakatawa yung mga sagot niya, no? Like, pinipilit niya talaga yung hindi naman na talaga pwede. At hindi talaga yon yung sagot. Pero pinipilit niya sobrang halata. Kaya sobrang grabing laugh trip. Sa isang episode ng Grace Family, ang nakakatandang kapatid ni Antoinette na si Emma ay nagawang makipagpisikalan kay B. Kung maalala niyo yan, no? Kung saan ay umabot na ito na magdedemandahan sila. Sa kadahilan ng kapatid ni Antoinette si Emma at nobya ni Wamos na si Antoinette, nagawang makisali ni Wamos sa nasabing gulo at nakipagtalo ito kay Merk. Sabi ko naman sa'yo, kung nyo tatanggalin yun sa Emma yan, magkaan na tayo. Maghiwa-hiwalay na yung landas natin at pagiging kaibigan natin. Parang malaman-laman ko parang kaya di patanggalin. Anong gusto nyo mangyari? Gusto nyo talaga na kasuhan ang mangyari? Pagbibigyan ko kayo, pagbibigyan ko kayo, walang problema sa amin yun. Kasuhan yung gusto nyo, tuluyan. Gusto nyo, tuluyan namin si Unicorn. Kasuhan, ganyan yung gusto nyo sa vlog nyo. May mga kasuhan na mangyayari, may mga kasuhan na magaganap. Kaya nyo ba? Kasi kami kaya namin eh. Tutulungan namin si Emma kahit anong mangyari. Oh my God, napakalakas talaga ni Wamos, mga kaombre ko, ha? Sa dulo, ay nagkaayos naman sila at napagkasundo na lang tanggalin sa Grace Family si Emma. So, ayan yung isa sa mga matitinding issue, no? Ako dito,
Nag-i-stand ako dito kay kay Merck. Kasi at the end of the day, mga kahombre ko, wala naman sa pilitan doon sa reality na yon. Ginusto ni Emma yon, di ganun talaga. Nagkamali dito si Wamos na naki-epal siya, no? Naki-entra siya, hindi naman siya called out. Although naintindihan naman na family ni Wamos yon dahil kapatid ni Antoinette. Pero sana, ang humarap doon, si Antoinette lang. Ayan tuloy, lumala yung issue. Siyempre, lalaki sa lalaki, game over. Wala din naman sinasabi si Merck na masama, no? Sa kay Antoinette, hindi naman siya ganon. So, kumbaga, yun lang yung nangyari. But, at the end of the day, nalagpasan naman. So, okay lang yun. Nagkaroon ng issue si Wamos kung saan ay naghihirap na raw ito sa kadahilanang nagagawa na nitong magbenta ng kanyang mga kagamitan. Si Wamos ay nagawang ibenta ang kanyang bahay sa Cainta at nagawang dumugin ito ng mga tao at sinabi naghihirap na raw ito kaya nagawang ibenta. Kesyo, nag-comment kayo dun sa kaya binenta, nagbenta si Wamos kasi naghihirap na sila. Oo nga, kahit sabihin nyo naghirap kami, kasalanan namin yun, hindi nyo kasalanan yun. Dito, mga kahombre ko, to tell you the truth, hindi naman porke nagbebenta ang tao, naghihirap na, ha? Pero may two sides of the coin dyan, mga kahombre ko, ha? Laging heads or tails. Kasi hindi yan possible na porke nagbenta ng bahay, katapusan na ng buhay mo. Not really. Meron ding ibang mga tao na gustong ibenta yung property nila. Kailangan nila na mag-move on na first sa life nila or else hindi na nila makita na ideal pa yung lugar na yon sa kanila. At syempre, pangatlo, gusto nila mag-upgrade siguro in life kasi sobrang liit ng bahay or sobrang laki ng bahay. Gusto nila mag-upgrade for a better lifestyle. Ganun naman yon mga kahombre ko. Pero syempre, sa kabila naman ng coin, maaari din naman talaga na ibinebenta dahil naghihirap na. Pwede rin yon. Pero hindi naman automatically na ganun yon, okay? I don't know kung naiintindihan nyo, but ganun yon. Ganun yung paliwanag doon, okay? Pero ano ba in this case, mga kahombre ko? Para sa akin in this case, gusto lang nilang magbago ng lifestyle. Pwedeng masyadong mahal na yung nagagastos nila doon, or pwedeng sikip na sila doon dahil ang dami ng laruan ng anak nila, they need to move on. So, in fact, kung makikita natin, naka-rental na lang sila, pero mas malaki yung bahay nila, mas may spasyo yung bata, 'di ba? So, maaring bumubuelo ulit si Wamos, I don't know. Pero, ganun yon mga kahombre ko, no? Kailangan nating malaman sa kanya. Wamos, ano bang totoo? Makikita rin ito na nagawang pumunta kay Boss Toyo at binenta ang kanyang mga alahas. Ayun lang. Bakit mo binenta mga alahas mo? Binenta mo ang bahay mo, tapos rental ka ngayon. Hindi ba usually, hindi naman totally, no? Pero usually lang, no? Usually kapag binenta mong bahay mo, means kung sa ayos mo dadalhin, bibili ka ng panibagong bahay. Pero, binenta mo yung bahay, binenta mo yung alahas mo, tas hindi ka naman bumili ng bahay. Nagre-rental ka. Baka nga may problema, mga kahombre ko, tama? Kasi, paano yun? Nasaan na yung pera na yun? Saan mo dinala? Viral pa yung yung pagbenta ko ng gold kay Boss Toyo. And actually, kaya ako binenta yun. Oo, although kailangan namin talaga ng pera, mga pardo. Kasi bakit namin kailangan ng pera? Tsaka yung bahay namin, di ba, binibenta namin, yung bahay namin sa Cainta. Yan, binibenta namin yung... Siyempre, dahil kailangan din namin ng budget, ibebenta ko ngayon yung mga gold. Diba? Ibebenta ko ngayon yung mga gold, yung mga diamond. Yan, kasi, investment nga yun. Kaya rin naman namin binili yun. Tsaka matagal na nung binili ko yun, no? Sinabi niyang investment. So, ibig sabihin, kailangan na niyang kuhanin ng investment niya at may paglalagyan siya. Kaso, saan niya nilagay? Hindi natin alam. Nang mag-trending ang Asoka Challenge, si Wamos ay nagsagawa rin ito in Filipino version. Pagkatapos ng 1 oras ng pag-upload nito, nag-post ang isang netizen na si Jack73 kung saan sinaad nitong ninakaw ni Wamos ang kanyang video. Tinanggal din ni Wamos ang watermark ng naturang video, mga kahombre ko. Sa dulo, ay nagpaliwanag naman si Wamos at isinisisi ito sa kanyang editor at nilagay niya sa comment section ang credits. Ito, mga kahombre ko, napakapangit na issue para sa akin. Kasi trabaho yan ng ibang tao na nakawin mo. Tapos, ang pinakamasakla pa dito, pagkakakitaan mo. Pero yung sa akin lang sana, nag-message na lang sana, hindi na sana nag-post sa social media, no? Gusto ko lang iklaro kasi ayoko naman sabihan kasi na magnanakaw ako ng ganito, ng ganyan. Diba? So, masakit sa damdamin yung sabihan ka na magnanakaw ka, diba? Hindi ako na may kasalanan dito na bakit may na-involved na clip video doon, no? Hindi po ako nag-install ng video na yon. Ang nag-install po ng video na yon sa
entry ko is yung editor ko. Hindi din siya sapat, no, na nilagyan niya ng credits. Sana binigay niya na rin yung kalahati ng kita dun sa mismong may-ari ng video clip. Nagsimula ang issue sa pamamagitan ng isang video ni Wamos, kung saan ay tumatalakay ito ng mga rapper na gusto at ayaw niyang makakolab. Boy, maganda to. Hindi ko na siguro palililuguyin kung ano, pasa ko dyan. Kasi ano, yung mga kanta kasi ni Ismaglas, mabibilis. Tsaka hindi niya maintindihan. Hindi maintindihan ng mga tao, hindi sila nakaka-relate. Hindi ko siya talaga ma-appreciate eh. Siguro kung trip ng mga tao, marami siyang sikat na kanta. Eh wala naman siyang sikat na kanta. Ano Kumbaga kung ano siya yung lumabas, ganun pa rin kasi siya ngayon eh. Oo, Parang sumikat siya sa flip-top. Pero doon sa pagra-rap sing, hindi siya sumikat sa pagra-rap sing, sumikat siya sa pag-flip-top talaga eh. Di ba? Hindi talaga siya uubra. Hindi siya uubra sa amin. ang wak. Oo. Hindi siya uubra sa amin. Pag nagawa tayo ng kanta eh, kain sa atin. Kain niya. Pahapyaw rin namang sinagot ito ni Smaglas. Walang problema sa akin yan kasi opinion nila yan. Kumbaga, kanya-kanya namang style yan eh. Iba-iba ng estilo, bawat rapper, iba-iba yung trademark. Pero kasi sa akin, yung ganyan na parang sasabihin nila na pangit ba or parang hindi masasabing skill na ano. Kumbaga para sa akin ang nababastos diyan si OG1. Kung hindi niya nagigets ng Smaglas, paano pa ang OG1? Mismo. Hindi natatapos sa isang level. Maraming level kasi yan. Saka iba-ibang marketo yan eh. Hindi naman natin na you can please everybody. Kumbaga may kanya-kanyang ano yun. Naiintindihan ko na hindi niya nagigets yung ano ko. Nagawang magbigay ng komento ni MG sa nasabing issue at sinang-ayunan ang side ni Smaglas. Unfortunately, si Wamos po, hindi talaga niya ma-appreciate yan. Dahil ang utak niya ay kasing liit ng utak ng lamok. What do you expect, man? Gaano ba kalaki ang utak ng lamok? Maliit lang, sobra. Exactly ganun po ang utak ni Wamos. That's why, hirap na hirap po siya na intindihin yung bawat bara. Nagawang sumagot ni Wamos kay MG. May nakikisawsaw ka naman? Nakikisawsaw ka? Hindi ka naman kasali? Ha? MG? Diyos niyo naman, nakikisaw... Ano? Ang aming conflict ni Wamos ay walang hangganan, mga kahombre ko. I think hanggang sa kabilang buhay, nandyan pa rin si Wamos versus MG. Kasi wala namang personalan to, mga kahombre ko. Kumbaga, trippings lang namin magsagutan. Sa totoo lang, Sa dulo ay inamin lang ni Wamos na scripted pala ang lahat at wala silang alitan ni Smaglas. Kundi ginawa lamang nila ito upang ma-hype ang ilalabas ni Smaglas na kanta. At dito, mga kahombre ko, na-prank si MG dito. And naalala ko, na ginugulo ako ng mga tao, no? Sinasabi, Grabe, sinungaling ka pala. Naloko ka nila Wamos, no? Bla, bla, bla. Hindi ko naman alam, no, na scripted pala yan, na ginawa nila for the hype. Pero kung ganon, masaya na rin ako, sabi ko. Kasi at least, nakatulong ako sa pag-hype ng bagong kanta ni Smaglas. At the end of the day, it's a win-win situation for everybody. Sa mga post na kumakalat na kasama ni Wamos ang kanyang anak, maraming nagsasaad at nagko-comment na kung babasihin daw sa itsura, hindi daw ito kamukha ni Wamos. Nagawa nga muna ng mga netizen si Wamos na ipa-DNA test niya raw di umano ang kanyang anak. Ang sagot ni Wamos dito ay noong nasa tiyan pa lang daw ang kanyang anak, ay pinapanalangin ito na hindi niya maging kamukha dahil ayaw niya makaranas ang kanyang anak ng bash pagdating sa mga netizen. Wow. Hindi din pinalagpas ni Wamos ang komento ng netizen at sinabing papalagan niya na sabing hamon sa isang kondisyon na pag tumugma ang kanilang DNA ng kanyang anak ay papakulong niya ang netizen. Oh my God. So makikita natin dito na galit si Wamos. Pero ito, mga kahombre ko, para sa akin. Kamukha ni Meteor si Wamos, mga kahombre ko. Kamukha niya. Pero syempre, siya yung magandang version ni Wamos. Ganoon naman yun, mga kahombre ko. Kasi even yung mga anak ko, kamukha ko sila, but you know, they are the better version of myself. Ganoon naman talaga dapat eh. Alam nga naman na pangit ako, tas pangit din anak ko, syempre, hindi pa pwede yun. Pangit na lang ako, pero gwapo at maganda yung mga anak ko. Ganon din naman kay Wamos, di ba? Pangit siya, pero gwapo anak niya. Okay na yon, man. Kasi tapos naman ang buhay namin eh. Tapos ng buhay natin. Yun na yon. May anak na tayo, sila na yon. May bago ng buhay na aangat o usbong. Ganon talaga, mga kahombre ko. So, pasalamat na lang sa Diyos na hindi katulad at kamukhang kamukha ko, mga ano. Kasi ang pangit naman nun, di ba? Mas diamak na mas okay na sila yung better version ng mukha ko. Di ba? Mas okay. Ito, para sa akin. Pero sure ako dyan, anak talaga ni Wamos si Baby Meteor. Kamukha niya, mga kahombre ko. Kamukhang kamukha niya. Nag-post si Wamos sa Facebook kung saan ay naghahanap ito ng videographer na editor at stay-in. Nasasahuran daw niya
ng 20 to 30,000 pesos per month. Dahil sa simpleng post na ito, nakatanggap ng bash si Wamos galing sa mga netizens. Millions kinikita nila pero ang liit ng pasahod. Milyon kinikita tapos 30k ang bayad sa video editor. Anyway mga kahombre ko, para sa akin ito po ay yung normal na sahod ng video editor, no? Siguro nagre-range 20 to 25k. Lalo na mga kahombre ko, at para sa akin, nasa Pilipinas kasi tayo eh. Depende yan kung ang video editor ay nasa ibang bansa or kung ano man, no? Si Wamos ay nagawa ng content sa Facebook. Ang liit po ng kitaan sa Facebook, mga kahombre ko. At stupid to, no? Na sinasabi ng mga tao, milyon kinikita. Milyon ang kinikita in what basis? Kaya ka maghihirap eh, kasi yun yung iniisip mo eh. Milyon naman kinikita mo, bigyan mo na. No. Siyempre, yung trabahador mo na yon specifically sa pagiging influencer mo. So, magkano ba ang kinikita mo sa pagiging influencer mo? Hindi rin yung nagpo-promote ka ng ganito, kaya hindi rin yun eh. Kasi hindi naman needed, no? Yung editor kasi nagla-live lang naman siya tapos nagpaparegister sa online sugal back in the day, di ba? So, hindi yon, hindi nakasama sa trabaho ng editor yon. Kumbaga, yung content. Eh ngayon, siyempre, ang baba naman ng kitaan sa YouTube at sa Facebook. Paano mo ihahanay yun? Tama? Lalo na, kunwari, ang kalaban mo dyan, mga kahombre ko, views ha? Views ang kalaban mo dyan. So, it's tough, man. Kapag views, pwedeng oo, pwedeng hindi. Delikado ka dyan. Pag nagpasweldo ka ng mga 50 to 70k, saan mo kukunin yun? Ang hirap din nun, mga kahombre ko. Grabe yun, lalo na sa Facebook. Paano mo kukuhanin yung pera na yun? Napakahinang magpasahod ng Facebook, mga kahombre ko. Ang lalapo dyan sa Facebook. Wala ka talagang kikitain dyan. Pero, ako kasi, iba ang way ko ng pagpapasahod sa editor ko. Siyempre, meron siyang sweldo na specifically per month. Kaso lang, siyempre, iba ako eh. Iba naman ang ginagawa ko. Siyempre, mas matulungin tayo usually, no? Ako, iba yung ginagawa ko kasi porsyentuhan ako. O, mas okay yun. Mas busog ang editor. Ganun yun, mga kahombre ko. Wala tayong magagawa dyan. Ito yung logic ng mga influencer. Pero ako, hindi ako ganyan. Nagawang mag-post muli ni Wamos at naglabas ng kanyang saloobin sa mga reaction ng netizen sa kanyang unang naging post. Looking for videographer at editor. 500k to 1M a day once a week post sa YouTube ko. Ganyan ba dapat ang post ko sa paghahanap ko ng editor at videographer? Para sa mga pro dyan, pasensya na kung mababa, di ko naman kasi sinabing pro at kailangan gamit nila. Grabe yung ibang editor dito, grabing mang-insulto, kaagad, di pa nga nila ako nasusubukan. Actually, may point naman si Wamos dito. Hindi niya lang maipaliwanag ng ayos yung sarili niya. Hindi naman porke milyon ang kinikita mo sa ibang negosyo mo, pwede ka nang magpasahod ng gano'n. Kasi specifically, dapat doon sa tinatrabaho niya sa'yo, doon mo ibe-base, doon sa kinikita mo, doon ibe-base kung magkano ang ibibigay mo sa trabahador na yun. Lumabas ang isang balita na merong isang influencer sa Baguio na nasabatan ng halagang 600,000 of vape products. Ayon sa pinapakita mga larawan, kumakalat na si Wamos ang influencer na ito dahil sa paglabag nito sa batas at smoke-free Baguio Ordinance. Napagkaalaman rin ito na siya ang tinutukoy dahil sa pag-post ito sa social media. Merong kahit papanong glimpse na siya yon. Naglabas ng isang video si Wamos kung saan sinaad nitong pinaopera niya ang kanyang luslos. Dahil dito, mas umigting ang haka-hakang si Wamos, ang hindi tunay na ama ni Mityo, dahil sa hindi niya daw ito kahawig at meron siyang luslos. Sa nasabing video niya na ito, mga kahombre ko, nagawa niya pang mag-promote ng isang link ng sugal. At dito, mga kahombre ko, kumalat ng napakalala yung picture niya kung saan siya ay nasa kama, nakaratay. Tapos may link pa rin ng sugal. Ayan, yan po talaga sumabog yan, mga kahombre ko, yung sitwasyon na yan. Ano ba ang masasabi ko at sino ba ang pipiliin ko? Yung Wamos ba na prime or yung Wamos ngayon? Ganito kasi ang basa ko dyan, mga kahombre ko. Iisang tabi natin, no? Wamos is a good guy. Pero sa tingin ko, Wamos' life is a perfect example of a almost failed successful career. Marami siyang pinaglagyan ng kanyang pera na mali. Dati, meron siyang Meteor's Bar. Ngayon, hindi na natin makita yon sa kahit anong post niya. And bali-balita, wala na daw yung Meteor's Bar doon. Yung mga negosyo niya na nasabi ko dito, konti na lang natitira.
yung mga online niya na lang. Hanggang sa nag-try pa nga siya ng pagkain, di ba? Yung Don Misubi. Wala na rin ata ngayon, if I'm not mistaken. Ngayon, nagbebenta-benta na lang si Antoinette ng mga Arab perfume sa TikTok. Nakikita ko yan, no? And actually, wala namang masama doon, no? Kasi pag nakabenta ka ng isa, meron kang 250 pesos na kita. Totoo naman yun eh. Meron talaga. Kung ihahanay mo at ihahalin tulad mo, buhay nila noon sa buhay nila ngayon, makikita mo na may malaking deficit. Ang layo na ng buhay ni Wamos noon sa buhay nila ngayon. Hindi tulad ng nangyari sa buhay ni Awit, mga kahombre ko. Pero definitely yes. Merong something na nangyari sa buhay ni Wamos na hindi natin alam kung ano. Maybe ako ulit ang makakapagpa-trigger para magdrama naman siya tulad ng ginawa ni Awit. Hindi natin alam, no? Pero sa ngayon, haka-haka lang ang lahat ng ito. Pero kumbaga, nag-iisip ako, no? Logically. Tinatry kong i-analyze lahat. Before, mapapansin natin na ang buhay niya ay napakarangya, no? Panay post siya, madami siyang pera, dami siyang luxury car, marami siyang maayos na mga gamit, alahas. Ngayon, kung titingnan mo siya, napakasimple na lang niya, no? And he changed a lot. Even yung bahay na tinitirahan niya, hindi naman sa kanya. Sinasabi rin naman niya. Bumaba ang lipad ni Wamos, mga kahombre ko. Grabe, no? Nakakatakot din talaga, no? Sa social media. One day, malupit ka, and then the next day, wala na. Bagsak ka na. Maalala natin sa storya ni Awit, mga kahombre ko. Talagang, hindi mo masasabi ang buhay. Sometimes you're up, sometimes you're very down there. Wala akong pinapangarap, no, na makitang ganitong influencer, pero sana naman huwag kayong maging tanga sa mga investments nyo. Plano nyong bumili na napakaraming sasakyan, don't do it, man. Isa lang ang katawan nyo, tama ng isa, maximum 2. Invest nyo yan sa ibang bagay that might help you for real. And huwag kayong magne-negosyo. Hindi porke na nagnegosyo ka ng marami, okay ka na. Kung magne-negosyo ka, yung tamang alam mo talaga yung negosyo at inenegosyo mo. Yun talagang totoong may alam ka. Hindi yung masabi na lang, bahala na, mahalaga meron. Ganun po yung nangyari sa kanila eh. Lalo na dito kay Wamos. See, ending, bumagsak yung mga negosyo niya. Sayang. At kawawa rin kasi hindi naman yan libre. Ginastusan niya yan. Sino ba ang pipiliin ko? Yung Wamos noon o yung Wamos ngayon? Definitely, dun ako sa Wamos ngayon. Kasi nakikita ko na kahit na bumaba na ang kanilang lifestyle, masaya naman po si Wamos sa kanyang asawa at sa kanyang anak. So, I'm happy for you, Brother Wamos. At the end of the day, we are friends, mga kahombre ko. Alam niyo yun. Ako ay masaya kasi isa si Wamos sa napaka-sports na tao. Alam niyo yun. Nagko-content ako sa kanya. Nagko-content din naman siya sa akin. Pero we are sports. Hindi yung pagka medyo nasaktan, kasuhan kita. Nothing like that. Kumbaga, social media will be and remain in social media. Ganun sa amin, mga kahombre ko. Yung mga iba dyan na mga pikon, hindi nila naiintindihan ang social media game. Understand the social media game. Hindi siya pikunin. I really hope na makita ko pa si Wamos sa top of his game again one day. Maybe sa YouTube naman this time. Because everybody needs your content, man. Kailangan namin ng content mo. You need to come back strong para sa mga tao na matanggalan sila ng boredom sa buhay. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.